Isang madugong trahedya ang naganap sa mga huling araw bago ang Pasko, kung kailan nagsisimula ng balutin ng saya at pagdiriwang ang bawat tahanan sa lungsod ng Antipolo. Ang biktima ay isang dalaga, isang sumisikat na influencer na brutal na pinaslang gamit ang tarenta't-tarentang saksak ng patalim. Ang karumaldumal na krimeng ito ay nag-ugat sa isang drama ng kasinungalingan, isang kontrata ng pag-ibig na gawa-gawa lamang, na sa huli ay nagpaalab ng matinding selos at bulag na puot. Ang salarin ay hindi ibang tao, kundi kadugo at miyembro ng sariling pamilya. Isang multo mula sa nakaraan na may dalang pag-ibig na labis at mapanganib, na naging dahilan upang ang isang bulaklak na namumukadkad pa lamang ay malanta ng tuluyan. Bisperas ng Pasko, ang huling gabi ng simbang gabi. Ang kapaligiran sa loob ng Marangyang Rest House sa isang eksklusibong subdibisyon sa Antipolo ay tahimik. Sa labas, ang tunog ng mga kampana mula sa malapit na simbahan at ang mga Christmas carol ay nagbibigay ng sagradong pakiramdam, ngunit sa loob, tanging huni ng mga kuliglig mula sa hardin at ang pantay na paghinga ni Rafael Montefalco ang naririnig na mahimbing na natutulog sa sahig. Ang makapal na carpet ay hindi sapat upang harangan ang lamig na nagmumula sa marmol na sahig na tumatago sa kanyang katawan. Ngunit ang pagod mula sa mahabang biyahe galing Makati at ang masayang reunion ng pamilya ay humila sa kanya sa malalim na pagkakatulog. Sa itaas ng malambot na king-size bed, hindi maipikit ni Karil Santos ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa manipis na kortina ay nagbibigay linaw sa matipuno at gwapong mukha ni Rafael. Dahan-dahang tumagilid si Karile, itinoon ang baba sa kanyang palad habang pinagmamasdan ang lalaki. Ang kanyang isipan ay puno ng iba't ibang konsiderasyon. Ang lalaking ito, kahit ilang araw pa lamang niyang nakikilala, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ibang-iba. Hindi siya glamorous o mayabang tulad ng mga socialite na nakilala niya sa GIS. Taglay niya ang kemaduhan at kalmadong aura ng isang lalaking matagumpay na itinayo ang karera mula sa wala. Ang kanyang mga titig, kahit bahagi lamang ng kanilang pagpapanggap, ay nagpapahiwatig ng tapat na paghanga at respeto. Inilibot ni Karile ang kanyang paningin sa buong Marangyang kwarto at inisip ang karangyaan ng bahay na ito. Ang pamilya Montefalco, lalo na ang mga magulang ni Rafael na sina Don Hernan at Doña Rita, ay naging napakainit sa pagtanggap sa kanya. Tinitingnan nila siya ng may pananabik sa isang manugang. Isang babae na magbibigay sa kanila ng matatabang apo. Wala silang kaunting hinala. Sa halip, buong puso nilang sinuportahan ang kanilang relasyon. Biglang napagtanto ni Karile na ang kontratang nagkakahalaga ng 200,000 ay maaaring hindi lang basta kasunduan sa negosyo. Ito ay maaaring maging gintong tiket patungo sa ibang buhay. Ang buhay na lagi niyang pinapangarap, matatag, mayaman at tunay na minamahal. Bakit hindi gawing totoo ang palabas na ito? Ang kaisipang iyon ay nagningas tulad ng apoy, tinupok ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Karile. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Ang kanyang mga paa ay humakbang ng may grasya sa malamig na sahig. Lumuhod siya sa tabi ni Rafael, ibinuhos ang lahat ng lakas upang alalayan ang matangkad na lalaki pakaakyat sa kama. Bahagya lang gumalaw si Rafael nang hindi namamalayan at muling lumubog sa pagtulog. Habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaki ng malapitan, ginawa ni Karile ang pinakamapangahas na desisyon sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang pajama at itinira na lamang ang seksing itim na lace lingerie. Ang kanyang maputing balat ay lumitaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tila isang perpektong eskultura. Tumabi siya kay Rafael, idinikit ang kanyang dibdib sa matipunong dibdib ng lalaki. Ipinalupot ang braso sa liig nito at nagsimulang bumulong ng matatamis na salita sa tainga nito. Ang mainit na hininga at nakakaakit na amoy ng katawan ni Karil ay dahan-dahang humila kay Rafael mula sa mundo ng panaginip. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng may pagkalito, sandaling hindi mawari ang nangyayari. Sa kanyang harapan ay ang napakagandang mukha ni Karile, sobrang lapit na nararamdaman niya ang bawat paghinga ng dalaga. Nakita niya ang sarili na nasa ibabaw ng kama at ang malambot at mainit na katawan ni Karil ay nakadikit ng mahigpit sa kanya. Nalilito siyang magtatanong sana, Karile, bakit? Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, natagpuan na ng mga labi ni Karile ang sa kanya, tinapos ang tanong sa isang malalim at mapusok na halik. Ang halik na iyon ay may dalang tindi ng pagnanasa at,
Sa parehong pagkakataon, ang kahinahunan ng isang babaeng isinusuko ang kanyang sarili. Matapos kumawala sa halik, tumitig si Karil ng diretso sa mga mata ni Rafael. Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit tila may gayuma. Mahal kita, Rafael. Ibinibigay ko ang buong sarili ko sa iyo. Ang mga salitang iyon, kasama ang pisikal na tukso na hindi mapigilan, ay nagpatumba sa lahat ng katwiran ni Rafael. Ang atraksyon na naramdaman niya kay Karile mula pa sa unang pagkikita ay sumabog ngayon bilang apoy ng pagnanasa na hindi makontrol. Hindi na niya inisip ang kontrata o ang pagpapanggap. Mahigpit niyang niyakap ang magandang katawan ng dalaga, gumanti ng mas maapoy na halik. Ang dalawa ay nagpalupuputan, nag-isa sa sayaw ng pag-ibig at pagnanasa, binago ang gabi ng pagpapanggap tungo sa isang gabi ng tunay na pagsinta, hanggang sa pareho silang nakatulog dahil sa pagod bago mag-umaga. Kinabukasan, ang mainit na sikat ng araw ng Pasko ay sumilip sa mga sela ng dahon at nagbigay liwanag sa rest house. Sa ibaba, ang kapaligiran ay masigla at puno ng kagalakan. Si Doña Rita ay abala sa pag-aayos ng masaganang Noche Buena na ginawang pang-agahan, hamonado, queso de bola at lechon sa ibabaw ng mesa. Samantala, si Don Hernan ay nagtitimpla ng mabangong kapeng barako. Gising na si Rafael mula pa kaninang madaling araw. Naligo siya, nagsuot ng bagong polo at bumaba upang tumulong sa mga magulang. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa perpektong kaligayahan. Ang kanyang isip ay lumilipad pa rin sa tamis ng nakaraang gabi. Sa sandaling iyon, ang pangalawang anak na si Inigo Montefalco ay bumaba mula sa itaas. Nakasuot siya ng itim mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Dumiretso siya sa pinto nang hindi bumabati kahit kanino. Inigo, saan ka pupunta? Tawag ni Doña Rita. Hindi lumingon si Inigo, maikli lang ang sagot. Sa bahay ng tropa. Kinuha niya ang susi ng kanyang motorsiklo at mabilis na umalis. Umiling si Don Hernan nang may pagkadismaya. Hayaan mo na, mamula nang umuwi kahapon, nakabusangot na ang mukha niya. Ewan ko ba kung bakit. Binaliwala na lang ito ni Doña Rita at lumingon sa panganay na anak ng may ngiti. O siya, maghanda na tayo para sa almusal, anak. Teka, nasaan si Karil? Bakit tanghali na ay hindi pa bumabangon? Subukan mong tawagin siya. Pagkakain, magsisimba tayo at pupunta sa mga kamag-anak. Sige, ma, ako na ang tatawag, masayang sagot ni Rafael. Sa loob-loob niya, iniisip niyang baka pagod lang si Karile matapos ang gabing puno ng pagnanasa. Nagmamadali siyang umakyat ng hagdan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig at matatamis na plano para sa hinaharap. Tumayo siya sa harap ng pinto ng kwarto, kumatok ng ilang beses. Karile, gising na, mahal. Bangon na. Kakain na tayo tapos magsisimba. Walang sagot. Kumatok siya ng mas malakas, tumawag ng mas malinaw, Karile, nandyan ka ba? Nanatiling tahimik na nakakatakot. Nagsimulang gumapang ang masamang kutob sa kanya. Sinubukan ni Rafael na pihitin ang saradura. Hindi nakakanda. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Walang tao sa kwarto. Ang kumot at unan sa kama ay magulo pa. Narinig niya ang tunog ng tubig na umaagos mula sa banyo. Sa pag-aakalang nasa loob si Karile, lumapit siya at kumatok sa pinto ng banyo. Naliligo ka ba? Bilisan mo ha, naghihintay na ang lahat. Katahimikan ang sumagot sa kanya. Ang puso ni Rafael ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Pinihit niya ang seradura ng banyo, hindi rin nakakanda. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto hanggang sa bumukas ito, at ang tanawin sa kanyang harapan ay impyerno sa lupa. Si Karil ay nakahandusay sa puting tiles. Ang kanyang katawan ay walang saplot. Dugo mula sa hindi mabilang na saksak ang umaagos ng masagana, kinulayan ang malaking bahagi ng sahig bilang isang malapot at nakakasulasok na lawa ng dugo. Tumalsik ang dugo sa pader na tiles, sa lababo, at maging sa salaming nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata ay dilat, walang laman at wala ng buhay. Nakatitig ng nanlilisik sa kawalan. Ang matinding takot ay nakapako pa rin sa kanyang magandang mukha. Isang beses lang nakasigaw si Rafael. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng umagang iyon. Ang boses na iyon ay hindi na boses ng tao, kundi ungol ng isang hayop na sugatan. Napaluhod siya.
Ang kanyang mga binti ay nanlambot at nawala ng lakas. Nahilo siya, blangko ang isip. Gumapang siya patungo sa bangkay ni Carile. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nakaunat na tila gustong hawakan ito, ngunit binawi niya ito ng may takot. Ang sigaw ay yumanig sa buong bahay. Sina Don Hernan at Doña Rita ay patakbong umakyat sa taas sa gulat. Nang makita ang karumaldumal na tanawin sa banyo, napahiyaw lamang si Doña Rita bago nawalan ng malay. Si Don Hernan, kahit pilit na nagpapakatatag, ay kinailangang kumapit sa hamba ng pinto upang hindi matumba. Namutla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi at hindi makapagsalita. Ilang minuto lamang ang lumipas matapos matanggap ang ulat, dumating ang mga pulis mula sa Antipolo Police Station sa lokasyon. Ang rest house ay mabilis na isinara. Ang dilaw na police line ay iniladlad upang harangan ang kuryosidad ng mga kapitbahay na nagsisimulang magkumpuan. Ang masayang kapaligiran ng Pasko ay naglaho sa isang iglap, na palitan ng katahimikang nakamamatay, na babalot ng dusa at takot. Ang team ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, na nakaunipormeng puti ay nagsimulang magtrabaho. Masusi nilang kinolekta ang bawat bakas, mula sa fingerprint sa seradura, talsik ng dugo sa pader, hanggang sa hibla ng buhok na naiwan. Ang mga eksperto sa forensics ay nagsagawa ng paunang pagsusuri sa bangkay sa pinangyarihan. Ang inisyal na resulta ay nagpapakita na ang biktima ay namatay ilang oras na ang nakararaan na may kabuuang 27 saksak sa katawan. Karamihan ay nakakonsentra sa dibdib at tiyan na nagpapakita ng labis na sadismo at puot ng salarin. Sa interrogation room ng istasyon ng pulisya, ang hangin ay maalinsangan at malamig. Kabaligtaran ng saya ng Pasko sa labas. Si Rafael Montefalco ay nakaupo sa bakal na silya. Ang kanyang mukha ay humpak, ang kanyang mapulang mga mata ay nakatitig sa kawalan sa pader. Ilang oras na ang lumipas mula nang matuklasan niya ang trahedya, ngunit ang bangungot na iyon ay patuloy na humihiwa sa kanyang isipan, mahapdi at nakapangingilabot. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang investigador na nasa edad na. Ang mukha nito ay istrikto, ngunit ang boses ay kalmado. Ginoong Rafael, huminahon po kayo at ikwento muli ang buong pangyayari. Ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay makakatulong sa amin na mahanap ang salarin. Ano ang relasyon niyo sa biktima? Kay Carile Santos. Huminga ng malalim si Rafael. Naninikip ang kanyang dibdib. Itinaas niya ang nanginginig na mga kamay upang takpan ang mukha, sinusubukang buing muli ang pira-pirasong alaala. Ang kanyang boses ay paos at basag. Siya. Si Carile ay girlfriend ko. Ah, hindi. Sa simula hindi ganun. Ang lahat ay isang palabas lamang. Isang pesteng palabas na ako mismo ang gumawa. Nanatiling tahimik ang investigador, matyagang naghihintay. Nagsimulang magkwento si Rafael. Putol-putol ang kanyang boses, tila isang slow motion na pelikula ng trahedya. 37 taong gulang na ako. Mayroon akong kumpanya ng logistics sa Maynila. Matatag ang negosyo. Hindi problema ang pera. Ang mga magulang ko, kamag-anak, lahat ay proud sa akin. Maliban sa isang bagay, wala pa akong asawa. Bilang panganay, napakabigat ng pressure. Lalo na tuwing Pasko at reunion. Taon-taon, iisa ang tanong, kailan ka mag-aasawa? Gusto mo bang mamatay sina daddy at mommy na hindi nakikita ang mga apo? Nagbubulungan ang mga kamag-anak. Pagod na ako. Ngayong Pasko, tumawag ang tatay ko at sinabing, kung wala kang iuwing nobya, huwag ka nang magpapakita sa bahay na ito. Alam kong tinatakot lang niya ako, pero naiintindihan ko kung gaano kagusto ng mga magulang ko. Sa desperasyon, nagkaroon ako ng lokong ideya. Umupa ng taong magpapanggap na girlfriend ko para makaraos sa ilang araw ng Pasko. Humingi ako ng tulong kay Liza, ang sekretarya ko. Mapagkakatiwalaan siya. Sinabi ko sa kanya na humanap ng babaeng maganda, matalino magsalita. At kayang gampanan ang papel bilang girlfriend ko sa loob ng ilang araw. At ipinakilala ni Liza si Carile. Sabi ni Liza, best friend daw niya si Carile noong high school. Unang beses kaming nagkita ni Carile sa isang cave sa Giz. Talagang nabighani ako. Sobrang ganda niya. Ang ganda ni Carile ay hindi lang sa mukha o katawan,
kundi pati sa aura at karisma niya. Disente, nakakaakit, pero may kaunting kahinaan na nagtutulak sa iba na protektahan siya. Naisip ko, ang ganitong kagandang babae ay dapat maging influencer. Siguradong puno ng hirap ang buhay niya. Pinag-usapan namin ang trabaho. Nag-alok ako ng 150,000 para magpanggap na girlfriend mula Noche Buena hanggang ikalawang araw ng Pasko. Napakadirekta ni Karil. Sabi niya, hindi simple ang trabahong ito, kailangan ng acting, talino at may risk. Matapos ang tawaran, nagkasundo kami sa 200,000. Naglaan kami ng 2 araw para mag-ensayo. Ikinuwento ko lahat tungkol sa pamilya ko, ugali ng mga magulang ko. Mga malalapit na kamag-anak. Gumawa kami ng kwentong romantis na nagkakilala kami sa pamamagitan ng kaibigan. Halos 1 taon na kaming magkasintahan at nagtatrabaho siya bilang preschool teacher. Mabilis na asa ulo ni Karili ang lahat. Mas matalino at sensitibo siya kaysa sa inaakala ko. Huminto si Rafael at humingi ng tubig. Hindi na gaanong nanginginig ang kanyang kamay nang balikan ng kanyang isip ang mga unang araw ng kanilang pagkikita. Uminom siya at nagpatuloy. Noong bisperas ng Pasko, inihatid ko si Karil sa Antipolo. Pagpasok pa lang ng bahay, tuwang-tuwa ang pamilya ko. Hawak ng nanay ko ang kamay ni Karili at ayaw bitawan. Panay ang puri sa ganda niya. Ang tatay ko ay abot tenga ang ngiti. Tango ng tango. Napakainit ng reunion. Ginampanan ni Karili ang papel ng perpekto. Magalang siya, mabibighani ka sa pananalita. Pinagsisilbihan ang mga magulang ko, kaya lahat ng kamag-anak ay pinupuri ang taste ko. Nang makita ko ang masayang ngiti ng mga magulang ko, naisip ko na sulit ang perang inilabas ko. Pero nagkaroon ng insidente. Matapos umuwi ang mga bisita, ang nanay ko na katatapos lang magligpit ay biglang nagsabi ng ikinagulat namin ni Karili. O siya, umakyat na kayong dalawa para makapagpahinga. Naayos ko na ang kwarto para sa inyo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Konserbatibo ang pamilya ko. Hindi ko inakalang papayagan ng mga magulang ko ang ganoong setup. Sa plano ko, tiniyak ko kay Karili na matutulog siya sa ibang kwarto. Hindi ko inasahan na ang kagustuhan ng mga magulang ko na magkaapo ay ganoon katindi para isantabi ang mga patakaran. Nagkatinginan kami ni Karili ng mahihiya. Pero hindi kami makatanggi. Kung hihilingin kong matulog sa hiwalay na kwarto, magdududa ang buong pamilya. Mabibisto agad ang palabas. Napilitan kaming umakyat sa kwarto. Sa loob, humingi agad ako ng tawad kay Karili. Nangako akong wala akong gagawing masama sa kanya. Para maging panatag siya, kumuha ako ng kumot at unan para matulog sa sahig. Noong gabing iyon sa kasiyahan, medyo naparami ang inom ko. Nagsimulang tumama ang alak. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Hating gabi, nagising ako dahil may naramdaman akong yumuyugyug sa akin. Pagdilat ko, nakita ko si Karili na nakaluhod sa tabi ko. Tapos, inalalayan niya ako paakyat sa kama. Lasing pa ako. Basta alam ko na lang nasa malambot na kutson na ako. Tapos naramdaman ko ang mainit na hininga at malambot na katawan niya na nakadikit sa akin. Siya! Tinanggal na niya ang damit niya, nakalinggeri na lang. Bago pa ako matauhan ng lubusan. Hinalikan niya ako sa labi. Ang halik na iyon ay napakatindi, maapoy at puno ng pagnanasa. Tapos bumulong siya sa akin. Mahal kita, Rafael. Ibinibigay ko ang buong sarili ko sa iyo. Nanatiling tahimik ang investigador, ngunit mas naging matalas ang kanyang tingin. Yumuko si Rafael, puno ng pagsisisi ang boses. Sa totoo lang, mula nang una kaming magkita, gusto ko na talaga si Karili. Pero sa sitwasyong iyon, sa harap ng nakamamatay niyang alindog at matapang na pag-amin ng pag-ibig, gumuho ang lahat ng katwiran ko. Gumanti ako ng halik at nagtalik kami bilang tunay na magkasintahan. Pagkatapos ng una, humiga kami ng magkatabi at nag-usap ng matagal. Hindi na iyon script, kundi tapat na saloobin. Nagkwento si Karil tungkol sa hirap ng buhay niya. Nagbukas din ako ng sarili ko. Naramdaman kong may malalim kaming koneksyon. Ang nararamdaman ko noong oras na iyon ay naging pag-ibig.
Tinitigan ko siya sa mata at sinabing, paano kaya kung totohanin na natin ito? Karil, gawin nating totoo ang palabas na ito. Umiyak si Karil. Tumango siya at sinabing mahal na rin niya ako. Muli kaming nagtalik ng may pagnanasa hanggang mag-umaga. Iyon ang pinakamasayang gabi sa buhay ko. Hanggang sa puntong iyon, ang luhang kanina pa pinipigil ni Rafael ay tuluyan ng umagos. Kinabukasan, nagising akong pakiramdam ko ako na ang pinakaswerteng lalaki sa mundo. Nakita kong natutulog si Karil sa bisig ko. Sinabi niyang maliligo muna siya para maghandang humarap sa pamilya. Nauna na akong bumaba. Ilang sandali. Hindi pa rin siya bumababa. Sinabihan ako ni Mommy na tawagin siya. Umakyat ako, kumatok sa banyo, pero walang sumasagot. Itinulak ko ang pinto. At nakita ko siya. Nakahandusay sa lawa ng dugo. Diyos ko! Bakit? Bakit may taong ganoon kasama? Kakasimula pa lang namin. Napadukdok si Rafael sa mesa. Nanginginig ng husto ang kanyang mga balikat. Ang kanyang pigil na paghikbi ay umalinggaw sa buong silid. Isang boses ng pagdadalamhati na pumupunit sa puso, tinatapos ang kwento ng pag-ibig na kasisibol pa lamang, ngunit nalanta sa pinakatragikong paraan. Ang testimonya ni Rafael Montefalco ay nagpinta ng masalimuot na larawan ng kanilang relasyon. Upang kumpirmahin ang mga detalye, ipinatawag agad ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ang direktang koneksyon ng kaso ng Key Rent a Girlfriend, ang sekretaryang si Liza. Nakaupo sa opisina ng mga investigador, si Liza, isang babaeng maamo ang mukha, ay hindi pa rin makapaniwala sa masamang balita. Mugto at pula ang kanyang mga mata. Bukod sa takot, naroon ang malalim na dusa sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Inumin niyo muna ito. Isang pulis ang naglapag ng baso ng tubig sa harap ni Liza. Nakikiramay kami sa pagkawala niyo. Inaasahan namin ang inyong kooperasyon para mahuli agad ang salarin. Ano ang relasyon niyo sa biktima? Kinuha ni Liza ang baso ng nanginginig ang kamay. Nabarahan ang kanyang lalamunan. Si Karil. Si Karil ang best friend ko. Magkaibigan kami simula high school sa probinsya. Sabay kaming nagkolehiyo sa Maynila. Pagka-graduate at nagtrabaho, magkasama pa rin kami sa isang apartment. Higit pa siya sa kapatid para sa akin. Kung gayon, alam niyo ang lahat tungkol sa buhay at trabaho ni Karil. Opo, sir. Tumango si Liza. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hirap na hirap ang pamilya ni Karil sa probinsya. Magsasaka ang mga magulang niya. Sakitin pa. At may dalawa siyang kapatid na nag-aaral pa. Halos lahat ng pasanin ng pamilya ay nasa balikat niya. Maganda nga siya. Pero malas ang naging kapalaran. Pangarap niya laging kumita ng malaki para ipadala sa pamilya para hindi na magtrabaho ng mabigat ang mga magulang niya at makapag-aral ng maayos ang mga kapatid. Iyon ba ang dahilan kung bakit pinili ni Karil ang maging influencer? Tanong ng investigador. Umiling ng marahan si Liza, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi. Glamorous ba kamo, sir? Sa likod ng magagandang litrato sa Instagram, nandoon ang nakakapagod na araw-araw na trabaho. Para mapanatili ang hubog ng katawan, kailangan niyang mag-diet ng matindi at mag-ehersisyo ng sobra. Minsan pagkatapos ng photoshoot, masakit ang buong katawan niya. Mas malaki nga ang kita kaysa sa ibang trabaho. Pero walang natitira dahil lahat ng pera ay tinitipid niya para ipadala sa pamilya. Halos hindi siya bumibili ng kahit ano para sa sarili niya. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makaipon para makapagpatayo ng maliit na botike para makaalis na sa propesyong puno ng intriga. Bakit niyo inirekomenda si Karil sa boss niyo, kay Rafael Montefalco, para sa sensitibong kasunduang ito? Nang marinig ang pangalan ni Rafael, naging komplikado ang tingin ni Liza. Dahil sa akin. Kasalanan ko ito, humikbi siya. Mga kalahating buwan na ang nakararaan. Ipinatawag ako ni Sir Rafael sa opisina. Kinuwento niya ang pressure ng pamilya niya na magpakasal at nakiusap na hanapan siya ng magpapanggap na nobya pag-uwi sa Antipolo ngayong Pasko. Nangako siyang magbibigay ng malaking pabuya. Agad kong naalala si Karil. Bakit si Karil? Dahil noong panahong iyon,
Kailangan ni Carile ng pera. Nalaman nilang may sakit sa puso ang nanay niya sa probinsya at kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Sinubukan na ni Carile na umutang kung kani-kanino pero hindi siya pinalad. Iyak siya ng iyak noong nagkukwento sa akin. Nang marinig ko ang alok ng boss ko, naisip ko na pagkakataon na ito para matulungan si Carile. Isa pa, alam kong mabuti at disente si Sir Rafael. Naisip ko lang na simpleng trabaho lang ito, matutulungan ko ang boss ko at ang kaibigan ko. Hindi ko inakala. Pumayag ba agad si Carile? Hindi po, sir. Noong una, tumanggi siya ng matindi. Sabi niya mas mabuting mangutang sa lending kaysa lokohin ang mga magulang ng ibang tao. Kinailangang kumbinsihin ko siya ng paulit-ulit. Sinabi ko na mabait si Sir Rafael. Palabas lang ito para pasayahin ang mga magulang niya. Sa huli, dahil malaki ang 200,000 at sapat para sa operasyon ng nanay niya, pumayag siya ng mabigat sa loob. Bago umalis pa Antipolo kasama si Rafael, may naikwento ba si Carile sa inyo? Sinubukang alalahanin ni Liza ang bawat salita ng kaibigan na ngayon ay tila patalim na humihiwa sa kanyang puso. Gabi bago umalis, pumunta siya sa kwarto ko. Mukha siyang kabado. Ipinakita niya ang simpleng bestida na binili niya para isuot pagharap sa pamilya. Tinanong niya kung mukha na ba siyang titser. Tumawa pa siya at sinabing, tingnan mo. Gagampanan ko ang pinakamalaking role sa buhay ko. Ewan ko kung magtatagumpay o hindi. Tapos niyakap niya ako at sinabing, pagkatapos ng Pasko, kapag nakuha ko na ang pera at naoperahan na si nanay. Titigil na ako sa pagiging model. Magbubukas ako ng bautike kasama ka. Pinalakas ko pa ang loob niya na magiging maayos ang lahat. Sino ang mag-aakala? Sino ang mag-aakala na iyon na ang huling beses na makakausap ko siya? Isinubsob ni Liza ang mukha sa mesa, umiyak ng humahagulgol. Ang testimonya ni Liza ay nagkumpirma sa kwento ni Rafael at nagbunyag din sa trahedya ng buhay ng biktima. Si Carile Santos, isang maganda at mapagmahal na anak, ay napilitang tanggapin ang isang dramang itinadhana na sa huli ay binayaran niya ng sariling buhay. Habang pinagdurugtong pa ng mga investigador ang testimonya ni Rafael at Liza, dumating ang resulta mula sa SF Crime Laboratory. Ang resultang ito ay tila huling hatol na nagkumpirma sa lahat ng hinala at opisyal na tumutukoy kung sino ang tunay na salarin. Ang ulat ng forensics ay siyentipikong ebidensya na hindi mapasusubalian. Isang serye ng fingerprints na natagpuan sa liig, balikat, at braso ng biktima, mga bakas ng pananakit at panlalaban, ay ganap na tumugma sa fingerprints ni Inigo Montefalco. Ang mas mahalaga, ang mga sample ng balat at DNA na nakuha sa ilalim ng mahahabang kuko ni Carile, tanda na sinubukan niyang kumalmot ng desperado upang ipagtanggol ang sarili, ay kinilalang kay Inigo. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang direksyon. Binago nito ang kahina-hinalang pagkawala ng bunsong anak tungo sa matibay na kumpirmasyon ng kanyang krimen. Nang matanggap ang balita mula sa pulisya, ang buong pamilya ni Don Hernan ay nagulat at nayanig ng husto. Napabalikwa si Don Hernan, nakakuyom ang mga kamao, nawalan ng boses. Hindi maaari. Hindi ba kayo nagkakamali? Si Inigo, tahimik na bata yon. Paano niya nagawa ang bagay na yon? Samantala, nawalan ng lakas si Doña Rita, napalupasay siya sa sahig. Ang kanyang iyak ay pilipit at nakadudurog ng puso. Diyos ko, bakit nagkaganito, anak ko? Inigo. Tanging si Rafael ang nakaupong tulala. Hindi siya umiiyak, hindi sumisigaw. Ang sakit sa loob niya ay lumagpas na sa lahat ng hangganan ng emosyon, naging kawalan na malamig at nakakatakot. Ang taong pumatay sa babaeng kakasimula pa lamang niyang mahalin ng buong puso. Ang taong bumago sa pinakamasayang gabi ng buhay niya para maging bangungot ay ang sarili niyang kapatid. Ang malupit na katotohanang ito ay mas masakit pa kaysa sa libu-libong saksak sa puso niya. Agad na inilabas ang wanted status o Manhunt Charlie para kay Inigo Montefalco sa buong bansa. Malawakang pagtugis ang inilunsad. Gamit ang operational techniques, mabilis na sinuri ng pulisya ang mga gifi sa kahabaan ng tollway mula Antipolo patungong Maynila. Ang footage sa isa sa mga toll gates ay malinaw na nakahagip sa plaka ng motor at sa itsura ni Inigo habang tumatakas patungong Kapitolyo noong umaga ng Pasko.
Kasabay nito, tinunto ng mga operatiba ang signal ng cellphone ni Inigo. Ang huling signal ay nagpapakita na nagtatago siya sa bandang Cubao, Quezon City. Agad na ikinasa ng tracker team ang operasyon, nakipag-ugnayan sa GIFU, upang suyurin ang mga lodge, motel, at pampublikong lugar na madalas pagtaguan ng mga pugante. Matalino man ang Matsing, napaglalalangan din wala pang 1-0 oras mula nang mabunyag ang kaso, natunto ng mga operatiba ang eksaktong lokasyon ni Inigo. Nagtatago siya sa isang billiard hall sa isang maliit na eskinita. Nang biglang sumalakay ang mga pulis, hindi man lang namalaya ni Inigo ang nangyari. Hawak pa niya ang tako ng bilyar. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga bola sa mesa. Hindi siya nanlaban, yumuko lamang ng walang emosyon habang pinupusasan ang kanyang mga kamay. Matapos halughugin ang kanyang backpack, nahanap ng pulisya ang patalim na ginamit sa pagpatay. May mga bakas pa ng dugo na nakabalot ng maayos sa ilang patong ng tela. Nahuli na si Inigo Montefalco. Sa harap ng mga investigador sa interrogation room, si Inigo Montefalco ay hindi nagpakita ng anumang takot o pagkawasak tulad ng kanyang kuya. Nakaupo siya doon ng tahimik. Ang mukha niya ay kasing lamig ng yelo, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang itsurang gwapo at edukado ay kabaligtaran ng karumaldumal na krimeng ginawa niya. Hindi niya itinanggi ang kanyang ginawa. Nang tanungin tungkol sa motibo, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsimula siyang magkwento sa boses na patag at walang emosyon, tila ba nagkukwento ng buhay ng ibang tao. Si Karil. Kilala ko siya bago pa man makilala ni Kuya Rafael. Matagal na. Nagsimula ito noong estudyante pa ako sa kolehiyo sa Maynila. Unang kita ko pa lang kay Karil sa campus, para siyang diwata. Sobrang dalisay, inosente. Isang bagay na hindi kailanman maaabot ng lalaking tulad ko. Pero hindi ako sumuko. Hinanap ko ang lahat ng paraan para makuha ang number niya. Nagsimula akong mag-text. Noong una, pagpapakilala lang. Sumasagot siya pero laging may distansya. Alam kong hindi siya interesado sa akin. Pero wala akong pakialam. Na-obsess ako sa kanya. Hindi ko kaya na hindi siya makita kahit isang araw. Madalas ko siyang sinusundan mula sa malayo. Binibilhan ko siya ng regalo mula sa maliliit na bagay hanggang sa mamahalin. Lagi niyang tinatanggihan. Hinabol ko siya na parang baliw sa loob ng maraming taon. Hanggang sa makagraduate siya, sinusundan ko pa rin siya. Minsan, inabangan ko siya sa harap ng apartment niya. Nilakasan ko ang loob kong magtapat. Sinabi ko kung gaano ko siya kamahal. Huminto si Inigo. Ang kanyang mga mata ay nagdilim habang inaalala ang mapait na alaalang iyon. Tiningnan niya ako nang may tingin na hindi ko makakalimutan habang buhay. Tingin ng awa na may halong pandidiri. Sinabi niya, Inigo, magkaibigan lang tayo. Mas mabuting mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Ang mga salitang iyon. Ang tingin na iyon. Parang patalim na sumaksak sa pagkalalaki ko. Pareho lang siya ng mga magulang ko, ng kuya ko. Laging tingin sa akin ay talunan, palamunin, walang silbi. Mula noong araw na iyon, minahal ko siya at kinamuhian ng sabay. Ang pag-ibig at puot ay naglalaban sa loob ko. Hindi ako makatigil sa pagsunod sa kanya, pero nagsimula nang pumasok ang mga maruruming isipan sa ulo ko. Gusto ko siyang angkinin. Paluhurin sa paanan ko. Nananatiling patag ang boses ni Inigo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng kabaliwan habang kinukwento ang gabing iyon. Noong gabing iyon, umuwi ako galing Maynila. Pagpasok ko ng bahay, tuwang-tuwang ipinagmalaki ni Mommy na may girlfriend na si Kuya Rafael at iniuwi sa bahay. Sabi ni Mommy, sobrang ganda at bait daw. Tapos ipinakita ni Mommy ang family picture na kakakuha lang. At nakita ko siya. Si Karil. Nakatayo sa tabi ng kuya ko, nakakapit sa braso. Nakangiti ng maningning. Ang ngiting yon ay dapat sa akin. Sumabog ang ulo ko noon. Lahat ay parang umiikot. Nagsinungaling ako na pagod ako at umakyat agad sa kwarto. Pero hindi ako pumunta sa kwarto ko. Naglakad ako sa harap ng pinto ng kwarto ng kuya ko. Ang makapal na pinto ay hindi sapat para harangan ang tunog mula sa loob. Noong una, tawanan at kwentuhan lang.
Pero tapos, nakarinig ako ng ibang tunog. Tunog ng paghingal. At mga ungol ng sarap. Ang bawat tunog na iyon ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa utak ko. Nakatayo ako doon. Hindi makagalaw. Ang mga kamay ko ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kuko ko sa laman. Ang pinakamaduming imahinasyon ay lumabas sa ulo ko. Ang tanawin na siya. Ang diwata ng pangarap ko. Nakahubad at gumigiling sa ilalim ng katawan ng kuya na kinasusuklaman ko. Ternyata. Isa lang din pala siyang babaeng bayaran na mukhang pera. Tinanggihan niya ako. Pero ang dali niyang sumama sa kuya ko dahil lang may pera siya. Ang galit, selos, put. Lahat sumabog parang halimaw na kumakain at lumalapas sa kaluluwa ko. Buong gabi, ang mga tunog na iyon, ang mga imaheng iyon. Paikot-ikot sa ulo ko. Ang halimaw sa loob ko ay tuluyan ng nagising. Umaatungal ito, humihingi ng kabayaran. Ang pag-ibig ay naging put. Hindi ko na gustong angkinin siya. Gusto ko siyang mamatay. Madaling araw, hindi ko na kaya. Bumaba ako sa kusina, kumuha ng kutsilyo na pinakamatalim. Bumalik ako sa kwarto ng kuya ko. Hindi nakakanda ang pinto. Narinig kong nasa baba ang lahat. Pumasok ako ng tahimik. Nakita kong sarado ang pinto ng banyo. Alam kong nasa loob siya. Isinara ko ng maigi ang pinto ng kwarto at naghintay habang pinipigilan ang paghinga. Narinig ko ang pagpihit ng seradura. Lumabas si Carile, nakabalot lang ng tuwalya. Ang basang buhok niya ay nakalaylay sa balikat. Pagdaan niya. Sinunggaban ko siya mula sa likod. Isang kamay ang tumakip sa bibig niya. Ang isa ay maihawak na kutsilyo sa lig niya, itinulak ko siya pabalik sa banyo. Nanlaban siya ng desperado. Dilat na dilat ang mata niya. Nakatingin sa akin ng may takot. Itinulak ko siya hanggang sa matumba sa sahig. At sumaksak ako. Paulit-ulit akong sumaksak. Hindi ko alam kung ilang beses. Basta alam ko, saksak lang ako ng saksak hanggang sa humupa ang galit sa loob ko. Hanggang sa hindi na gumagalaw ang katawan niya. Pagkatapos ko siyang patayin, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Bumalik ako sa kwarto, naglinis, inilagay ang kutsilyo sa backpack, at nagpalit ng damit. Bumaba ako at dumaan sa harap nilang lahat na parang walang nangyari. Sinabi kong pupunta ako sa bahay ng tropa, kinuha ang motor. At bumalik agad sa Maynila. Akala ko makakatakas ako. Ang paglilitis kay Inigo Montefalco ay ginanap sa Regional Trial Court ng Antipolo. Sa buong paglilitis, nanatili siyang walang pakialam at malamig, walang salita ng paumanhin, walang luhang pumatak. Ang kanyang pag-amin ay nagpataas ng balahibo ng lahat ng nasa korte. Batay sa mga ebidensya, testimonya, at pag-amin ng akusado, hinatulan ng hukom na ang ginawa ni Inigo Montefalco ay murder, pagpatay, na may premeditation at treachery, ayon sa Revised Penal Code ng Pilipinas. Ang krimen ay itinuring na heinous, sadista, at kumitil ng buhay dahil lamang sa selos at makasariling obsesyon. Sa pagbabasa ng hatol, malakas na ipinahayag ng hukom ang pinal na desisyon, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong ng walang pribilehiyo ng parol. Ang hatol na ito ay nangangahulugang mabubulok siya sa bilangguan hanggang sa kanyang huling hininga, isang parusang nag-aalis sa kanya sa lipunan magpakailanman, bilang kabayaran sa pagiging halimaw na nilikha ng bulag na pag-ibig. Si Mang Tino, na nagtrabaho bilang tagapangalaga ng sementeryo sa Antipolo sa loob ng halos 30 taon, ay nakasaksi na ng hindi mabilang na paghihiwalay ng buhay at kamatayan. Ngunit ang lalaking iyon ay isang kakaibang tanawin, isang tahimik na sugat na tumatak sa kanyang isipan. Araw-araw, kapag papalubog na ang araw, dumarating ang lalaki sa puntod ni Carile na bago pa. Hindi siya umiiyak, nakaupo lang doon ng tulala ng ilang oras. Ang kanyang mga mata ay walang laman, nakatitig sa litrato sa lapida na nagpapakita ng ngiting kasing liwanag ng umaga. Ang kanyang nanginginig na kamay ay magpupunas ng alikabok sa lapida. Pagkatapos, maingat na maglalagay ng sariwang puting aster sa florera. Pagkatapos ay magsisimula siyang magsalita, bumubulong ng mahina na hangin lang ang nakakarinig. Kinakausap niya ang sarili tulad ng isang baliw. Carile, ang ganda ng panahon ngayon. Nabili ko na ang asul na bestida na gusto mo. Sa weekend, isuot natin sa Tagaytay, ha?
Nagkukwento siya ng mga kwentong walang katapusan. Tungkol sa bagong kainan na nagbukas, tungkol sa magandang pelikulang napanood niya. Tapos mangangako siya, paano kung magbukas tayo ng flower shop? Ikaw ang mag-aayos, ako ang magde-deliver. Hintayin mo ako, ha? Ipagtatayo kita ng magandang bahay. Ang pag-ibig nila, sa kwento ng lalaking wasak ang puso, ay napakaganda, ngunit kasing rupok ng bulaklak na namumukadkad sa gabi at nalalanta sa pagsikat ng araw. Ilang buwan ang lumipas, hindi na dumating ang lalaki. Ang puntod ay nananatiling malinis sa misteryosong paraan. Ngunit ang kanyang anyong puno ng dusa ay naglaho na. May nagsabing ibinenta niya ang lahat ng ari-arian at umalis upang kalimutan ang madilim na nakaraan. May nagsabi ring hindi niya kinaya ang mabuhay na may dalang multo ng pagsisisi at pinili na ang kamatayan upang makasama ang minamahal sa kabilang buhay. Isang hapon, habang umaambon, dala ng awa, nagdala si Mang Tino ng insenso at pumunta sa puntod ng dalaga. Berde pa ang damo, sariwa pa ang bulaklak sa florera. Nang iangat niya ang kanyang ulo, biglang natigilan si Mang Tino. Tiyak sa tabi ng litrato sa lapida, mula sa siwang ng malamig na marmol, isang pulang bulaklak ng spider lily, higanbana, ang namumukadkad. Pula, kasing tupok ng dugo, napaka-elegante at tragiko. Bulaklak ng pamamaalam, mapait na alaala at pangako ng pagtatagpo sa kabilang buhay.